yun? Isang beses lang. Parang the day before going to Cebu, parang pinag-train kami ng waltz last minute. Tapos, pagpunta sa Cebu, meron po doon nagturo din sa amin. Para in between takes, may nagtuturo ng waltz, yung mga basics, ganyan. Kasi super importante ng dance na yun sa movie. Malaman nila. Teka lang, nung the last time that you came here, baby ang dating mo. Ngayon, dalaga na. Siguro sa damit din kasi may bandila po ako mamaya. No, di ba napansin mo? Thank you. Na she's so prim, napagandang bata, lalo. Pagpunta niya dito, nakabantay si Mami. Ba't ngayon wala yata si Mami? Ay, andyan! Andyan si Mami. Andyan pala si Mami. Mabait ang Mami niyan. Oo, mabait na mabait. So sweet si Mami. Hindi yan stage mother, yung tama lang, di ba? Karapatan ng nanay, bantay, bata, babae sa kanya eh. Yeah. Pero tsaka may tiwala naman siya kay Daniel, di ba? Meron naman po. Ay, ito na. May isang tanong ako. Yun na nga Kuya, eh. ito na. Ayan na. Doon sa isang show, merong isang fan na hindi nakatiis. Oo. Na kumalik kay DJ. Saan ba talaga tumama yung kiss? Sa Kasi lips ang dami- ba sa o lips sa ba o sa ano ilong? nangyari? Sa ilong daw po pisngi. talaga. sa Then ilong. sabi rin ni DJ, parang kinlir na rin yan sa The Buzz. Pero parang, di ba, ibang itsura pag sa TV talaga eh. So parang sa lips daw talaga. Pero sa ilong lang Sa talaga ilong. siya Pero may tumama. picture na lumabas dyan sa Facebook eh, na halos in between yung yung labi at ilong. Baka dito. Yung kasi parang na-kiss, gumanon siya. So, ito yung na-hit talaga. Kung hindi siya gumanyan, siguro tatama sa lips talaga yun. Talaga syempre may mga fans, hindi natin nila lahat, no? Pero may mga fans talaga na nagtitake advantage. Tsaka di ba? na-overwhelmed din po siguro sila. So. Anong reaction mo doon? Nakiss si DJ sa ilong. Nasa TVC shoot ako nun, so hindi ko rin alam. So, nalaman ko lang siya sa Twitter. Tapos, nagulat ako. Tapos, ayun, after, nag-text naman sila. Tapos, sabi nila, hindi naman daw sa lips talaga. Pero may balita kasi ako na may, ewan ko sa comment, bad breath daw yung fan. Ha? Oo. Sabi. Sino nagsabi? Basta may nakarating sa akin. Actually. Sabi ko naman, oo, hindi naman natin masama yun. Pero dapat, syempre, you don't have to be rich, no? Para yung hygiene natin eh. Lalo't kikis ka sa isang idol mo. Ako naman, hindi ko masama yun, ha? Because I'm also a fan. If I see my idol, gusto ko rin siya makamayan, gusto ko rin siya mabeso, given an opportunity. But I have to make sure that I'm clean. Diba? Kasi hindi naman kailangan maging mayaman ka para maging malinis. Diba? Kasi especially breath. Siyempre, kikis ka, siyempre, gusto mo rin, hindi mo turn off ang iyong idolo. Diba? Ayun ang balita ko, bad breath daw. Hindi naman sa inalipusta natin Hindi yung fan inalipusta na yun, yun. ha? Tinuturuan natin. Baka lumabas siya doon sa mga quote-unquote naiinggit na fans dahil siya nga daw yung nakalapit. nakalapit. Iba nga daw, parang ang inulam pa daw bagoong at paksiw na bangus. Okay lang Ano ito ba na may talagang dulan. ulam? Di, pero, Anong-ano? paalala lang sa mga fans na to be kinder kasi Yes. syempre na-overwhelm. Alam mo tama yung term mo. Baka na-overwhelm lang kaya hindi nakapigil. Correct. Yes. Paano kung may gumawa ulit nun at nandyan ka mismo, right in front of you nangyari? Ano magiging reaction mo? At anong gagawin mo dun sa fan? Wala akong gagawa sa kanila kasi di ko rin sila masisit po eh. Mabait din kasi si DJ sa fans eh. So parang tama lang naman talaga yon. So siguro bala na sila. Kaya nagagawin para ako, manonood na lang siguro ako. Teka, hindi pa kompleto yung tanong ko ha. Maganda yung fan. Lalaki yung fan. Ay! Patay! Nagagawin mo. Baka may mangyari. Charot. Hindi, siguro hindi naman magselo sa fans si Catherine hindi kasi naman. you also have your own sets of fans. Yeah. Hindi, gusto ko nga yung sagot niya, di ba? Nung tinanong ko sila, nung interview natin sa kanila, nung press con, sabi ko, hindi ba siya nagsiselos sa mga fans? Sabi niya ganon. Sabi niya, hindi naman. Kahit maganda. Hindi kasi wala mga fans and sila rin po yung bumubuhay sa amin eh, di ba? So bakit namin sila gagawa ng issue? Tama. Eto ngayon, may nabasa ako sa mga newspapers. Eto hindi intriga, ha? It's in the Apa. papers. Okay. Bibilisan namin dahil. Relax. Ha? Relax lang. One second. And Nung February 14, February 14, lumabas ako ni DJ, nanood kayo ng sine. Apa. Kumbaga, are you chaperone that time? No, kasama ko every time nagmumall ko si Mama. Si Mama, Yan, si and Mami. driver ni DJ, pati minsan si Tito Tito niya. Oo, sabi kayo, tuwa raw si DJ. sila. Sabi ni DJ, naka-score na raw siya. Score in the sense na nakalabas kayo on a very special day, Valentine's Day. Siyempre, pag Valentine's Day, siyempre, in-expect mo tao sa mga mag-lovers, Yes. mga nagliligawan, sa mga, hindi sa best of friends, ha? Siyempre, may little something. So, ang ibig bang sabihin nito is, malapit na ba siya doon? Siguro nga yung kagaya ng sinabi niya sa Pakita ko, ha, in fairness, ha? sa interview po, parang nandun siguro kami sa high school stage, yung parang MU lang, yung ganun lang. Pero wala pa talagang
official na relationship na boyfriend and girlfriend. Oo, at saka bata pa naman kayo. Meron bang kaugnayan ang titulo ng pelikula sa status nyo ngayon? Bakit must be love kagad? Hindi ba pwedeng must be crush muna? Pwede naman, tita, must be crush. Must be infatuation. Hindi, okay lang. Must be love kasi siguro gusto namin medyo mas mature ng konti po yung movie na to. From Princess and I, parang nag one step level up kami dito sa movie. So, siguro, parang makarelate din kahit yung matatanda. So, about love siya. How much do you like DJ? What is it about him na napaka-endearing? Very po kasi, sweet talaga si DJ. And basta one of a kind siya. Pag sa mga lalaki, nag-iisa lang siya talaga. Gusto ko yung sagot Talaga. niya at consistent si Catherine sa pagsagot niyang yan. Hindi pa Puro bago-bago. yung sinasagot. Totoo Puro yun. kasi. Pero kaya naman niya panindigan di ba? In fairness sa kanya. Meron Apa. akong gustong linya dun sa pelikula. Na-confront na kayong dalawa. Sabi niya, ako ba? Pwede mo rin ba akong mahalin? Ganon. Bakit ano pangalan ni Liza Si dun? Angel. Bakit si Angel? Minahal mo ganyan. Ako ba? Kaya mo rin, kahit mag-best friend tayo, ako ba kaya mo rin mahalin? Sagot ni DJ dun, pwede. Baka. Siguro. Baka. Bahala na. Ganon. Ang galing nung see. confrontation nila, no? Nakakatuwa. Yun. Doon ba sa pelikula, meron ka bang sinuggest o kinontribute ka para mas may kilig factor? Siguro before that po, nung story con, parang si Direk, nakausap lang kami kung ano sa roles, kung ano yung mga gusto namin masasuggest. Pero yung karamihan nun, talagang sila Direk and yung mga writers lang talaga. creative team And lang. yung PNG kasi, siya po yung sponsor ng movie. So, sila nag-contribute din kung ano yung gusto nilang story for the transformation na part. Ako excited ako in the Talaga. next months na darating kung saan papupunta itong infatuation etches na ito. Yeah, Kasi thank you. ang cute nyo together. Alam mo, I had an interview lang just a while ago with Cinema News. Tinatanong ako kung what do you think makes a matinee idol last, di ba? At saka isa sa mga example si DJ. Apa. Kasi more on the boys Sabi ko, alam mo yung bata, I know that he will really go a long way. You know why? Because kilala natin pinanggalingan niya He's a Padilla, akala na hindi babaero yung tipo ni DJ He has at saka napaka-sweet, napaka-marespeto niyan magalang. Yeah. Parang charming talaga siya. Tinatanong kung natatakot ba tulad kasi in the past kasi pag may love team, pag naghiwalay ang love team, pag naging independent actor sila, apektado lagi lalaki. Ang babae lagi ang nagbo-boom, ang lalaki affected. Sabi natin, eto ba, are you ready? Pinaghandaan mo na ba pagdating ng panahon na magiging solo artist ka? Minsan, napag-uusapan na namin ni DJ and Tito and sabi namin di naman forever love team or mala-love team rin sa iba or as solo actor na, diba? Pero ayun, siguro mahirap lang sa start pero part din siya kasi ng work So, kakayanin naman siguro knowing DJ din na talagang seryoso na siya ngayon sa craft na to and yung singer pa siya. So, meron talagang chance talaga si DJ maging one of the matinee idol. I-maximize na lang niyo, no? I-enjoy na lang niyo. I-enjoy. Trabaho na lang talaga. Pero ako sa tingin ko, kuya, tatagal pa ito. Talagang hindi matitibag. Napakatibag. Ang dami yung Mga 50 supporters at years. fans. 51. Matanda na kayo, Mga 51 lapit years. Diba? Nakakaloka yun. Diba? Ayun, alam ko, still have another show na Yes. pupuntahan. Yes, sa Bandila po mamaya. Plug again, invite May everybody premiere night again. ba? At inyong mall tours ninyo, may pupuntahan ba kayo? Yan. March 12. Yes. Yan. Premiere night po mula ng Must Be Love sa March 12 sa SM Mega Mall. And mall shows namin sa? March 8. Sa March 8, SM March 8. Cebu. March 9, Sainoma. At March 10, Market. Parang yun ang Gan Fans Day. Sunod lagay nyo nga sa papel pa hindi nahirapan siya. Para kasi pag nagpa-plug siya. Okay, Yes. March 8, they will be in SM Cebu. SM Cebu, March Sainoma. 9, Sainoma. March 10, Sa Market. Okay, Yan. at March 12 ang kanilang premiere night. And of course, March 13 po ang Must Be Love. Yes. Naku, Ayun. supportahan nyo yan, ha? Okay. Thank you. Ito ang isa sa pinakaabangan, no? Na milyon-milyon ng mga tagahangan ng dalawang batang Naku, kung may ito. tickets My na God. nga daw ngayon, bumibili na sila o pumipila na. Ganon kahit yan. Good luck to Thank you, you, to Tita. your movie, and good Power. luck to your love team, ha? Thank you. God Oo. bless. Yes, Yan. bukas, Ganda. makinig ka bukas kasi si DJ ang DJ. kausapin Okay, natin, sige, ha? pakinggan ko. Ayun, Thank you. God bless. Thank you, Catherine. Bye-bye. Good luck. Thank you. Tignan mo, Ganda ng tignan mo. suot. Dalaga na, my God. Thank you so much. That's Catherine Bernardo.